On the way na raw sa mga may-ari ang libo-libong abandonadong balikbayan boxes. Ilang taon na raw itong nakatenga at target ng mga otoridad ang door-to-door delivery nito sa wakas. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Ngayong buwan inaasahan ng Bureau of Customs na madideliver sa kani-kanilang may-ari ang higit 70 container vans ng balikbayan boxes na nakatenga sa iba't ibang terminal. Dagdag ito sa naunang lampas 30 containers na nirelease ng BOC noong nakaraang buwan. Ang forwarders nang mag-aasikaso sa delivery at umaasa ang ahensyang mas mapapabilis ito ngayong tapos na ang peak season. Private sector na yan, umaasa lang tayo na hopefully within 60 days. Kaya lang hindi rin natin sigurado pa yung bilis ng ating mga forwarders. Ano? So 70 plus 33, 100 plus na sila. So mga 30 plus na lang yung hahabulin natin. Pipilitin natin mas mabilis talaga mapadala. Hindi bababa sa 8 buwan ng nakatenga sa mga terminal ang higit 100 containers ng balikbayan boxes matapos na abandonahin ng mga mapagsamantalang deconsolidator. Hindi nagbayad ng duties at taxes at sinadya raw umano na patagalin ang pagproseso sa mga ito. Noong nakaraang buwan din, nagtungo sa NBI ang ilang OFW na nabiktima ng mga deconsolidator. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Dito pa lang sa pag-impake nitong mga pasalubong o padala, no? Makikita mo na parang not sorted out, iba-iba siya, parang paano ba yun, di ba? Parang walang sistema. Baka sa umpisa pa lang ay talagang walang intensyon ito na ipadala. Dahil ididemanda namin yung mga deconsolidators and hopefully sa tulong ng NBI, mademanda rin namin yung consolidators, hahanapan din namin ng, of course, civil liability yung mga nagkamali, ano? So aside from the criminal liability, may civil case kaming ipafile. Hopefully makakuha tayo doon ng makukuhang pondo upang mabigyan naman ng kabayaran yung mga OFWs. Kasabay ng gumugulong na investigasyon, ni-revoke na rin ng BOC ang accreditation ng 11 deconsolidator na nasa likod umano ng naabandonang balikbayan boxes. Ilalathala raw nila ang buong listahan ng mga pangalan ng kumpanya sa kanilang website at social media platforms para matulungan ang mga OFW na makagawa ng informed choices sa pagpapadala ng kanilang mga package at nang sa gayon, maiwasan na rin ang ganitong insidente. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.